Call to worship. Good morning. What do we bring before the Lord this worship hour? What do we seek? We bring our stresses and pressures before the Lord and our uncertainties. We also bring our hopes and dreams and gratitude. Yes, we seek peace and rest and joyful freedom to worship the Lord. So, church, come take your rest this day. Come, put your minds at ease. Praise and thanks be to God for giving us His presence as our sanctuary. Open our hearts and our spirits, O God, to hear your words for us today. Amen. For our opening prayer, let us pray. Lord, we come to you with all that we have, our lives, our hopes and dreams, our fears and sorrows. We place these before you in faith and hope, knowing that no matter what has happened, you are with us and are continually blessing us. Open our hearts to receive your words and your spirit, that we may find healing, comfort, and guidance in this time of worship. Open us to the wondrous possibilities for service and joy that you offer to us. So come fill us, O God, today and every day. Amen. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone
shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I long to worship thee. Kaming mag-asawa, 10 ng aming mga anak at mga apo, ay nagbabalik ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon sa kanyang walang hanggang kabutihan at katapatan. Kami ay nagpapasalamat sapagkat kasama namin ng Diyos sa bawat yugto ng aming buhay, aming nadarama ang kanyang presensya at nararanasan ang kanyang pag-iingat, pagbibigay ng kalakasan sa bawat miyembro ng aming sambahayan. Kahit sa panahong ito ng pandemya na maraming hamon sa buhay ang nararanasan, sa kabila ng lahat ng ito, ikaw lamang o aming Diyos ang karapat-dapat na tumanggap ng aming papuri at pasasalamat sa kung sino ka sa aming buhay. Nadarama namin na ikaw ay laging kasama sa bawat araw. Salamat sa kagalakan na dulot ng aming mga anak at mga apo na kahit na sila'y malayo sa aming piling, ay meron kang ibinigay na makabagong teknolohiya upang kami ay magkita, magbalitaan, magpanalanginan, at ipagpasalamat ng sama-sama ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig, at ang inyong pagliligtas. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng teknolohiya. Salamat sa biyaya ng patuloy na pagpapagaling sa mga isyu sa kalusugan naming mag-asawa na aming nararanasan. Ang papurit pasasalamat ay sa iyo lamang namin iniaalay. Ang sabi sa Salmo 91:1-2, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya, masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol, kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Purihin ka, aming Panginoon. Today's reading from the Old Testament is Ruth chapter 3 verses 1-5 and chapter 4 verses 13-17. It reads, Naomi, her mother-in-law, said to her, My daughter, I need to seek some security for you, so that it may be well with you. Now here is our kinsman Boaz, with whose young women you have been working. See, he is winnowing barley tonight at the threshing floor. Now wash and anoint yourself, and put your best clothes, and go down to the threshing floor. But do not make yourself known to the man until he is finished eating and drinking. When he lies down, observe the place where he lies. Then go and uncover his feet and lie down, and he will tell you what to do. She said to her, All that you tell me I will do. So Boaz took Ruth, and she became his wife. When they came together, the Lord made her conceive, and she bore a son. Then the women said to Naomi, Blessed be the Lord, who has not left you this day without next of kin, and may his name be renowned in Israel. He shall be to you a restorer of life, and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law, who loves you, who is more to you than 7 sons, has borne him. Then Naomi took the child and laid him in her bosom, and became his nurse. The women of the neighborhood gave him a name, saying, A son has been born to Naomi. They named him Obed. He became the father of Jesse, the father of David. Listen to the reading from the Epistles, Hebrew chapter 9 verses 24-28. For Christ did not enter a sanctuary made by human hands, a mere copy of the true one, but he entered into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Nor was it to offer himself again and again, as the high priest enters the holy place year after year with the blood that is not his own. For then he would have had to suffer again and again since the foundation of the world.
But as it is, he has appeared once for all at the end of the age to remove sin by the sacrifice himself. And just as it is appointed for mortals to die once, and after that judgment, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him. This is the word of the Lord. Our gospel reading is Mark chapter 12, verses 38 to 44. As he taught, he said, "Beware of the scribes who like to walk around in long robes and to be greeted with respect in the marketplaces and to have the best seats in the synagogues and places of honor at banquets. They devour widows' houses and for the sake of appearance say long prayers. They will receive the greater condemnation." He sat down opposite the treasury and watched the crowd putting money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow came and put in 2 small copper coins, which are worth a penny. Then he called his disciples and said to them, "Truly, I tell you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the treasury. For all of them have contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on." Isipin na kaunti lamang, sa kamay ng Diyos ito ay yaman. Buksan mo lang ang puso mo at isipan, magbigay
Good morning sa ating lahat. Muli tayong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ito po ang unang linggo ng Nobyembre at patuloy na tayo ay pinagpala ng Panginoon sa umaging to upang muli tayo makapakinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Sa aming panalangin, aming Diyos na makapangyarihan, muli kaming lumalapit ng may taus-pusong pagpapasalamat sa aming buhay at kalakasan. Sa umagang ito, Panginoon, muling ihanda mo kami upang sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, paggamit muli namin ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Ikaw ang aming Diyos, ang muling nagbigay ng kaparaanan kung paano muli, Panginoon, kami ay makasamba, makapagpuri at mayalay namin ang aming buhay para sa iyo. Panginoon, ang lahat ng ito'y aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Mga magulang, mga kapatid, sa umagang ito ay nais kong gamitin ang ating lectionary reading mula sa Ruth at mula sa Marcos. Ang mga balo o widows ay espesyal sa mata ng Diyos. Kaya nais ko po na gamitin ang pamagat na the good example of the widow. Mahal sila ng Panginoon. May magandang plano ang Diyos para sa isang pamilyang na balo ng Ama. Ang mga salitang ito ay tunay na nagbibigay sa atin muli ng kaparaanan kung paanong makita natin ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi po sa Exodus chapter 22 verses 22 hanggang 24. Do not take advantage of a widow or an orphan. If you do and they cry out to me, I will certainly hear their cry. My anger will be aroused, and I will kill you with the sword. Your wives will become widows, and your children fatherless. Mula po sa NIV. Ang ating teksto sa linggong ito ay kwento ng mga balo. Si Ruth at Naomi, ang balo ng Sarepata, at isang balo mula sa Gospel of Mark chapter 12 verses 38 to 44. Tunay nga na sinasabi sa banal na kasulatan na may malalim na malasakit ang Diyos sa mga balo at ulila. Kung ating tatanungin ang ating mga sarili, bakit nga ba ganun na lamang ang malasakit ng Panginoon sa kanila? Una daw po na makita natin ay kung wala ng ama ang isang pamilya, ay wala silang tagapagtanggol. Makita natin na napakahalaga ng ating mga magulang sa bawat pamilya. Pangalawa ay makita natin na kapag wala ang isa sa ating mga magulang, ay kaunti ang kanilang kabuhayan.
At pangatlo ay walang magpapatuloy sa paglinang ng lupa para maggamit ng pamilya, lalo kapag ang mga batang naulila ay mga bata pa. At pang-apat, ang inang nabalo ay tatayong ina at ama ng pamilya. Ang pasani ng pamilya ay mag-isa niyang tutugunin. Kaya sa mga halimbawang ito'y makita natin kung paanong tayo'y nagpapasalamat sa ating Panginoon, ating ipagpasalamat sa Kanya kung tayo, ang ating mga magulang ay ating pangkasama. Mga magulang, mga kapatid, tatlo lamang ito sa mga dahilan kung bakit espesyal sa puso ng Diyos ang kalagayan ng mga ulila at balo. Dahil dito, ang Diyos ay may nakahandang tugon para sila pangalagaan. Ano po ba yung tatlong ito? Una po, ang Diyos mismo ang tagapagtanggol ng mga naulilang pamilya o ng asawang balo. At makita natin ito sa Deuteronomy 10:18. Pangalawa, sa kultura po ng Israel ay nyutos ng Diyos na dapat pangalagaan ng isang kamag-anak ang ari-arian ng mga ulila, at kung may kapatid ang namatay, kukunin siya ng kanyang bayaw at ituturing na asawa upang may mga laga sa mga ulila at sa mga balo. At makita po natin ito sa Aklat ni Ruth, Kapitulo 4, talatang 10, at sa Gospel ni Mark, chapter 12, verses 19. Pangatlo po, makita natin sa Deuteronomy, chapter 26, verses 12. Kabilang ang mga ulila at balo sa mga tutulungan mula sa kaloob sa pananalapi ng templo, mga ikapo, upang hindi sila maghikahos ang mga ulila. Kahit po sa bagong tipan, ang mga ulila at balo ay kasama sa ministeryo ng iglesia. Kaya makita natin sa James 1:27, ganito ang sinasabi, "Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the word." Ano nga ba ang mabuting halimbawa ng mga balo? What is the good example of the widow? Mahirap man daw ang kalagayan ng mga balo, ay maraming halimbawa ang Biblia sa mga widow na dapat pamarisan. Ito po ang nilalahad ng ating gospel reading, ang Marcos chapter 12 verses 38. Una po nating makita dito ay ang katapatan sa pagkakaloob. Ang katapatan ng isang mahirap sa pagkakaloob ay higit na kagalakan sa puso ng Diyos kaysa kaloob ng isang mayaman na nagbibigay ng sobra lamang sa kanyang kayamanan. May kasabihan na pay till it hurts. Ang ginawang pagkakaloob ng balo ay pagbibigay ng lahat ng salapi niya.
Pangalawang makita natin ay ang katapatan sa pananampalataya sa 1 Timothy chapter 5 verses 5 to 6 ay sinasabi, "The widow who is really in need and left all alone puts her hope in God and continues night and day to pray and to ask God for help." Ang mga balo sa ating aralin ay may pagtitiwala sa Diyos. Alam po natin na ang karanasan ng kahirapan ay maaaring magudyok sa isang tao para gumawa ng kasalanan sa pamamagitan sa pagkapit sa patalim. Ngunit ang mga balo sa ating kwento ay nagpakita ng pagkapit sa Diyos at hindi sa kasalanan. Gaano man kahirap ang kalagayan natin sa buhay, ay huwag sana tayong mag-isip na yumakap sa kasamaan o huwag sana nating gawing katwiran na dahil mahirap tayo ay maaaring magnakaw o mandaya. Sa ikatlo ay makita natin ang mga balo, ang katapatan sa pagsunod sa Diyos. Minsan sinabi ni John Wesley sa liturhiya ng Covenant Service, ang pagsunod sa Diyos ay minsan magaan at kung minsan ay mabigat. May pinapagawa ang Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Ng mga bagay na madaling gawin at may mga bagay na mga ilangan ng sakripisyo. Sa ating panahon ay tunay ngang tayo ay nababalot ng maraming hadlang sa ating buhay. Ngunit pinapakita ni John Wesley na sa sakripisyo ay napapatunayan ang katapatan. Mga magulang, mga kapatid, ang katapatan ng babaeng balo ay sakripisyo para sa Diyos dahil siya'y nagkaloob ng lahat niya para sa Panginoon. Sa umagang ito ay muli tayong inaanyayahan ng ating Panginoon na muli tayong bumangon at ipakita natin na ang Panginoon ay siyang nagkakaloob ng lahat ng biyaya at pagpapala. At anumang nasa atin ngayon ay mula sa Kanya, kaya kinakailangan na ipakita natin sa ating Panginoon na ang ating kayamanan, ang biyaya, ang pagpapala ay pwede rin nating ibahagi, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Mga magulang, mga kapatid, ang hamon ng propeta sa balo ng Sarephat ay hindi simpleng hamon. Ngunit tumugon siya sa utos ng propeta ng Diyos. Gaano man kaliit ang ating kinikita, kung tapat tayo sa ating pagsunod at pagmamahal sa Panginoon, ay dapat makibahagi sa pasanin ng simbahan. Huwag po sana tayong manghihinayang sa ibinibigay natin sa Diyos dahil hindi po ito kawalan. Naniniwala tayo na kung paano tayong tumutugon sa pangailangan ng ating simbahan, ang Panginoon ay patuloy
na nagiging mabuti sa atin. Ang pang-apat po na nais kong dalhin ay ang pagtitiwala sa mga paraan ng Diyos. Ang mga balos sa ating kwento ay nagpakita ng pagtitiwala sa paraan ng Diyos. Si Naomi at Ruth ay naging tapat sa panuntunan ng Diyos. Si Ruth ay sumunod sa paraan ng kautusan, bagamat siya ay isang Moabita at maaaring hindi sanay sa kaugaliang Hudyo. Ngunit siya'y nagtiwala sa paraan ng Diyos. Sa ganitong paraan, nagkaanak siya at naging apo niya si Haring David at ang Panginoong Jesus. May mga pagkakataon na hindi natin mauunawaan ang paraan ng nais ng Diyos. Lalong-lalo na sa ating kapanuhunan, marami tayong mga katanungan, marami tayong mga kadahilanan. Ngunit patuloy na ipinapakita ng ating Panginoon, lalong higit sa umagang ito, sa unang linggo ng Nobyembre, na kinakailangan na tayo dapat sumunod sa paraan ng ating Panginoon. Kung ating babasahin ang unang Hari 17:14, ang ginawang paghingi ni Propeta Elias sa balo ay maituturing na kalabisan o pang-aabuso. Ngunit kung ating mababasahing mabuti ang ginawang ito ng propeta, ay hindi para kumain siya, kundi dahil ito ang utos ng Diyos. Ito ang paraan ng Diyos para pagpalain niya ang mahirap na balo. May paraan ng Diyos para pagpalain niya ang mga mahihirap, pero inuutos ba natin ito sa ating mga miyembro? Sinasabi natin ba sa kanila ang pinapagawa ng Panginoon? Kaya nga muli ay nakita natin kung paanong ang ating Panginoon ay may paalala sa bawat isa sa atin na alam natin na ang lahat ng ito ay para sa bawat isa sa atin. Minsan ay may nagsabi na isang pastor, ayaw kong mangaral tungkol sa ikapo dahil mahihirap ang aking mga miyembro. At sabi naman ng isang pastor, ayokong ma-open ang mga miyembro ko, hindi ako nangangaral tungkol sa pagkakaloob. Ngunit sa umagang ito, pinapakita ng ating Panginoon na mawala man ang lahat ng ating kayamanan, mawala man lahat ang ating mahal sa buhay, ang Panginoon ay patuloy na ipakikita niya kung gaano niya kamahal ang bawat isa sa atin. Mamagulang mga kapatid, ang ginawa ni Propeta Elias ay pagsunod sa Diyos para pagpalain ang balo. Ang Panginoon din ay gumagawa ng kaparaanan sa bawat isa sa atin upang pagpalain din natin ang ating mga kapatid. Kung hindi natin ituturo ang mga pamamaraan ng Diyos sa mga tao, ay inaalisan natin sila ng pagpapala mula sa Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay para sa lahat sa atin.
Kaya nga kinakailangan na huwag tayong maging madamot sa ating mga kapatid. Kinakailangan na tayo'y gamitin natin ang lahat ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon upang ang bawat isa rin ay makilala ang Panginoon kung paanong siya'y tapat sa bawat isa sa atin. Sabi po sa awit 127 verse 1, maliban ng Diyos ang nagtayo ng bahay, ang ginawa na nagtayo ay walang kabuluhan. Kaya nga sa umagang ito, patuloy na tayo dumudulog sa ating Panginoon nang bawat isa sa atin ay muli ay hawakan ng ating Panginoon. Siya ang magkaloob sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Dapat tayo magtiwala sa paraan ng Diyos. Dapat tayong manalig ng Diyos ay tapat kailanman at hindi sa ating sariling paraan. Ang pag-iikapo ay paraan ng turo ng Biblia. Ito po ay malinaw na paraan ng Diyos upang anumang ating pinagkakalob sa ating Panginoon ay Kanyang mapagpala at matulungan ang mga nangangailangan. Sa umagang ito, patuloy muli tayong magtiwala at maging tapat sa ating pananampalataya na kahit na anuman ang ating nararanasan ngayon, ay huwag tayong bibitiw sapagkat ang ating Panginoon ay tapat sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. God has made us stewards of the provisions He created and continues to give to us every day. Considering God's faithfulness and knowing that all we have has come from God, let us put our hearts into our offerings and make them a sign of our trust and faith. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering.
Faithful and merciful God, we lift up this offering as a sign of gratitude for your love and care, and as a sign of our trust and faith in you. You have given us what we have, our time, our talents, our treasure, and everything else we consider of any value. Help us to consider these our sacred trust, that we may use them as you will for us to use them, and to use them to bless others. Help us to follow in the spirit of the poor women who gave her all without hesitation. Use our lives, O God, and help us to grow in our faithfulness to you. Amen. In the early church, Christians gathered for meals of remembrance and fellowship. And we, apart yet together, continue to virtually do the same. Thanks be to God that we remember what Christ Jesus has done for us. With the bread and the wine or drink, we remember that he offered up his body and blood for us, earning our salvation, granting us forgiveness, and calling us to live according to his love. With this meal we are about to partake, we also celebrate our fellowship with God and with one another. Because we belong to Christ, we also belong as family to one another. Let us offer one another signs of love and fellowship by saying, peace and love in Jesus' name, and share this meal with thanks. Peace and love in Jesus' name. Let us pray. O God of mercy and love, help us even today to fulfill the work of remembering who you are, whose we are, and what we are to one another. Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit, help us never to forget that your love forgiveness and frees us. And by that love, we can live in fellowship and goodwill with one another. Thank you, O God. In Jesus' name, amen.
surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Tayo'y manalangin. Aming Diyos, kami po'y nagpapasalamat na kami ay makabahagi sa iyong piging, ang piging ng iyong pag-ibig na tumatawag sa amin ng katapatan. Hindi lamang bilang parte ng komunidad, kundi maging bahagi kami sa pagkilos at nakikita sa aming buhay ang aming pong pagsunod sa inyo. Salamat o Diyos sa mensahe ng buhay na kami tinatawagan upang maging tapat sa aming pagkakaloob, sa aming pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, sa aming pagsunod sa iyo, at ganoon din sa mga kaparaanan na kung saan mo kami tinatawag, kami ay tunay na magtiwala sa iyo. Ipakita niyo, Panginoon, sa bawat isa, sa puso at isipan namin, ay patuloy na ang inyong presensya ay magkaloob ng daan ng malinaw na landasin. At sa aming paglalakbay, ay itulot mo na ang aming buhay ay maranasan ang pag-ibig mong hindi nagmamaliw, ang iyong pag-ibig na kami niyayakap sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Purihin ka, O Diyos, sa iglesyang ito, ang iglesia ng Kamuning First United Methodist Church, na ito, Panginoon, ay bahagi ng komunidad na iyong tinawag upang kami maging daan ng pagpapahayag ng iyong katapatan, ng pagpapahayag ng inyong mga salita na lalong nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng aming mga karanasan na tila sa karamihan ay nagiging daan upang sila'y manghina sa kanilang pananampalataya. But we praise you, Lord God, that this day we have gathered online via vidcast. And we are praying, Lord God, that you continue to bless each one of us. Touch our hearts and let all of us
be someone who is responsive of your call to become faithful in our calling as your children in this part of Quezon City. We thank you and we give you praise. In Jesus' mighty name, amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Good morning, KFUMC friends and families. We are glad that you are here joining us in our online worship via vidcast. And we pray and we hope that you are in good health and you are well. And it is our prayer that God will continuously bless each one of us with good health and strength. We invite you all. Our ministries online are ongoing. Please feel free to join us in our Sunday school just after this worship service, and of course our Zoom Bible studies throughout the week. Reach out to your workers or our Facebook account page. Just leave us a private message and we will refer you to our ministries. We continue to encourage everyone, our friends and families, to continue to give their tithes and offerings. This is our commitment to the Lord, and as an act of praise and thanksgiving to help and support the ministries of the church. You may give to the means that is most convenient with you through direct deposit to our PNB account or through e-giving via PayPal or PayMaya. Also via drop-off to the church. Just please inform us about your giving. Our pastors and our workers is very happy to assist you. May God continue to bless all of us. A blessed birthday to everyone who have their birthdays this week. November 7 to 13. And happy birthday to the following, and their names will be flashed in your screens.
Today, November 7, happy birthday to Servando Bangan, Ayesha Elise Andal, Benedicto Sanchez, Jairus Victor Kawit, Lindon Yanga, Marlene Wayne Palaganas, Jonathan Ponce Rivera, Gina Manalo, Lino Ramos, Helen Villavicencio, and John Alistair Liaño. May God bless all of you with more years in your life, and may all of them be pleasing to our Lord. Good morning again. God bless all of us.